Hello, no? So ngayon, no, dito naman tayo, no? So, dito sa Philippians chapter 3 verse 2, ang sinasabi dito is magbantay kayo sa mga aso, sa mga tao na gumagawa ng kasamaan, no? Dito sa ating mundo, sa bawat paligid, maraming mga tao na gumagawa niyan, no? Hindi mo maiwasan yan. Kung may mata ka, makikita mo yan. Dito sa mundong ito, walang ibang hangad or kumbaga pinupokus ang bawat tao kundi money, pera, salapi. Yun yung target talaga ng tao. Dahil nga sa kasamaan ng mundong ito, wala nang ibang choice ang isang tao kumbaga sa kanila, kung wala nang ibang choice para sa kanila no kundi gawin ang mga bagay na ito, to follow money, to after money, hanapin ang pera, no? Habulin yung pera. Kasi nga, dito sa mundong ito, laganap talaga ang kasamaan. May mga tao na gumagawa ng kabutihan, sinusubok din siya ng kapalaran, sinusubok din siya, sinusubok din ang buhay niya sa oras ng kagipitan. Kasi ang kaharian ng Diyos ay hindi basta-basta makakamit ng isang tao kung hindi dadaan sa pinakamabigat na pagsubok ng isang tao. Gaya nung unang panahon, di ba? Naalala nyo yung mga apostolis, mga propeta. Ibinuhis nila ang kanilang buhay for the sake of kingdom of God, for the sake of God, di ba? Pero sa atin ngayon, maraming mga tao sa atin ngayon na lumalapit, tumatawag sa ating Panginoon, pero yung puso malayo. Maraming mga tao na pumapasok sa simbahan, nagpupuri, sumasamba, nag-aawit doon sa ating Panginoon, pero yung puso malayo. May mga tao dyan no, na sakim sa kayamanan, no? Mga taong hindi mapagbigay kung ano mang meron sila na wala sa iba. May mga tao din dyan no, na tumatanggi every time na may mga tao no, na kulang talaga sa pinansyal, humihingi ng tulong, pagkain, mga pulubi, ganun. Maraming mga tao dyan. Tapos, ang pinakamali rin na ginagawa ng mga leader, sinasabi or pinapatotoo or pinapaniwala niya yung mga member niya na dahil nga nandoon sila sa kanilang simbahan is pinapaniwala nila yung member nila no, na silang lahat ay ligtas na. Pero pagdating ng araw, the judgment of God or the judgment, bigla silang itatapon. Kasi dito sa kasulatan sa Biblia, ang sinabi ng ating Panginoong si Kristo, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God, but he who does the will of the Father in heaven. Sa Matthew chapter 7 verse 21, di ba? Klaro yan, no? Hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Marami sa atin yan. Hindi lahat ng nakikita mo o pumapasok sa simbahan makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi rin lahat ng mga tao na hindi pumapasok sa simbahan ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ang grasya ng Diyos, ay nasa ating lahat, sa bawat tao. Kahit pa hindi ka pumapasok sa kaharian or kumbaga hindi ka pumapasok sa simbahan every Sunday, kung itong tao naman is bukal sa kalooban yung pananampalataya, pananalig niya sa Panginoon at lagi siyang nagpupuri sa Diyos every day, every hour or anuman, according dito sa sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo sa sulat ni Matthew chapter 6, di ba? No, na kung ikaw ay magdasal ka, pumasok ka doon sa iyong kwarto, takpan mo ang iyong pintuan o mga bintana at magdasal ka doon sa iyong ama na hindi nakikita, at ang iyong ama na tumitingin sa iyo na hindi nakikita ay siyang maggaganti sa iyo at magbibigay sa iyo ng reward. Yun yung kahulugan. So nangangahulugan na hindi pala lahat na pumapasok sa simbahan na yan ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi rin lahat ng mga tao no, na hindi pumapasok nasa simbahan hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso ng tao, hindi sa gawa lamang.
Maraming mga tao na gumagawa ng ganito mga bagay, gumagawa ng tulong, ganito, ganyan. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung gawa mo, kundi yung puso mo. Kasi maraming mga tao na nagbibigay tulong, kunwari, pero sa puso nila, para lamang sila ay purihin ng bawat tao. At isipin ng bawat tao na sila ay mabuti dahil nga sa tulong na naibigay nila. Sa ganitong paraan ay hindi ang Diyos ang kanilang pinaglingkuran, kundi ang kanilang sarili. Kung ang pinaglingkuran mo ay iyong sarili dahil nga sa pagtanggap mo ng mga papuri, you are praising Satan. Nililin lang ka ni Satanas. Ang buhay mo hindi iyo. Hindi yan iyo. Binili na yan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa krus nang siya ay namatay. Tayo ay binili niya sa halaga na yan na hindi mababayaran kahit sino. Pero bakit mo ibibinta uli ni Satanas yung pera mo, yung kaluluwa mo sa pamamagitan lamang ng mga papuri na hindi naman dapat para sa iyo? Maraming mga tao na gumagawa niyan, no? Lagi niyong imulat ang inyong mga mata, no? Ang kasulatan mismo, si Kristo mismo nagsasabi sa atin na pag itong mga bagay na ito, kung tayo ay nagpapuri sa ating sarili, malayo talaga tayo sa ating Panginoon. Kung tayo ay malayo sa ating Panginoon, hindi talaga tayo makapagpamana sa kanyang kaharian sa langit. Kasi sinasabi dito sa kasulatan sa Lucas 16 verse 15, kayo yung mga tao no na nagpaparangal sa iyong sarili, pero alam ng Diyos kung ano yung nasa puso niyo. Kasi ang iniisip ng mga tao na mahalaga, walang kabuluhan yan sa harap ng ating Panginoon. Yan ang katotohanan. So lagi niyong imulat na ang kasulatan mismo nagsasabi ng katotohanan. Lahat ng katotohanan nandito. So dapat nating ingatan ang bawat nating galaw. Kasi dito sa ating paligid, maraming kasamaan, laganap. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone.